Hello, hello, hello mga mare! Welcome back to my YouTube channel! Ayan! For today's video ay magluluto tayo ng kalderetang kambing. Yes po, kalderetang kambing po ang ating menu for today. Ayan, i-ready muna natin ang ating mga gagamiting gulay. Meron tayo ditong patatas, carrots at bell pepper. Balatan muna natin ang ating patatas. Ganun din po ang ating carrots. Pagkatapos po niyan, ay hiwa-hiwain lamang po natin ito ng prefer ninyong size. Nakadepende na po yan sa inyo kung malalaki o sakto lang ang size nito. Ayan, make sure po na hugasan ninyo ng mabuti ang mga gagamitin nating ingredients sa ating mga lulutuin. Para sa ganun ay iwas tayo sa mga sakit. Ayan, dahil ang hirap magkasakit ngayon mga mare, lalo na't ang hirap ng buhay. Ayan, ganyan ko lang po siya hiniwa. Pero nasa sa inyo na po yan mga mare kung tutularan nyo po yung paghiwa ko dito. Ayan, same lang din po sa carrots natin mga mare. Ayan, ganyan lang din po yung paghiwa ko dito. Ayan, ngayon naman mga mare, tatanggalin natin ang buto ng bell pepper na gagamitin natin. Tsaka po natin hihiwain, kagaya rin po ng paghiwa natin sa ating carrots at tsaka sa patatas. Ayan, ganyan lang po mga mare. Pero nakadepende po yan sa inyo mga mare kung paanong hiwa po ang inyong gagawin. Ngayon mga mare, sa isang pan ay maglagay lamang tayo ng mantika. Depende na rin po yan sa inyo kung gaano po karaming mantika ang inyong ilalagay sapagkat ito'y gagamitin lamang naman po natin sa ating pan fry sa mga gulay na hiniwa natin kanina. Ayan, unahin na natin ng ating patatas. I-pan fry lang natin ito hanggang sa magkaroon siya ng toasted na texture mga mare. Mas masarap kasi ang gulay kapag ito ay may pagka-toasted pa. Ayan, at medyo okay na yan mga mare. Halo-haloin nyo lamang ito mga mare para sa ganun ay hindi masunog ang ating mga patatas. Huwag po kayo mag-alala mga mare kung madami yung mantika natin dahil babawasan rin naman natin yan mamaya. Ngayon naman mga mare, isunod na natin ang ating carrots. Ganun din po ang gagawin natin mga mare, hintayin lamang natin na magkaroon siya ng toasted na texture. Ayan, sa puntong ito mga mare ay okay na ito, kaya naman pwede na natin itong hanguin. Iset aside lamang natin ito mga mare dahil maya-maya ay atin itong gagamitin. Pagkatapos po natin ito hanguin mga mare ay bawasan natin ang mantika sa ating kawali. Ayan, pwede na po yung ganito karaming mantika mga mare. Ngayon naman mga mare, ang ating gagawin ay isosotay lamang natin ang ating sibuyas. Ayan. Isotay lamang natin ito mga mare hanggang sa lumabas ang aroma nito.
Halu-haluin natin ito mga mare para sa ganun ay hindi masunog. Pagkatapos nga niyan mga mare ay sunod na natin ang ating bawang. Ganon din po ang ating gagawin. Isatay lamang po natin ito hanggang sa lumabas ang aroma ng bawang. Pagpasensyahan nyo na po mga mare kung maingay sa aming paligid sapagkat gabi ko po ito inedit at pinoise over kaya naman may mga kung ano-anong ingay sa aming paligid. Kapag lumabas na nga po ang aroma nito mga mare ay maaari na nating ilagay ang ating karne ng kambing. Yes po, karne ng kambing ang ating gagamitin dahil base sa aking mga napanood mga mare ay mas masustansya ito kumpara sa karne ng baka at karne ng baboy dahil ang karne ng kambing ay walang taba kundi purong laman lamang po ito. Hindi kagaya ng baka, mga mare at baboy na mataba nga naman talaga at masebo. Ayan, ilalagay na natin mga mare. Nga pala mga mare, pinakuluan ko po itong karne ng kambing natin. Hindi ko na po na video pero pinakuluan ko na po yan siya mga mare sa ating pressure cooker. Para sa ganun ay lumambot-lambot naman. Yung lasa po ng karne ng kambing mga mare ay kasing lasa lamang po ng karne ng baka pero mas malinamnam. Ayan, mayroon tayo ditong tomato sauce mga mare. Ayan, naglagay po tayo ng ating tomato sauce. Isang pack po yan mga mare. Ngayon naman mga mare, maglalagay tayo ng ating tomato paste. Isang pack rin pong tomato paste ang ating ginamit mga mare. Ngayon naman mga mare, halo-haloin natin ito para sa ganun ay maging pantay ang lasa nito. Ayan, maglalagay tayo ngayon mga mare ng ground black pepper para sa ganun ay dagdag lasa sa ating lulutuing kaldereta. Ayan, maglalagay din po tayo rito ng soy sauce. Tansya meter lang po tayo ngayon mga mare dahil hindi po ako gumagamit ng ating measuring cup. Ayan mga mare, naglagay tayo ng konting tubig para sa ganun ay matulungan na lumambot ang karne ng kambing. Ayan, kita nyo naman yan mga mare ay texture pa lang ay nakakatakam na nga talaga. Lalo na mga mare kapag ito'y naluto na at talagang masarap ito'y partner kapag mainit-init pa ang kanin mga mare. Ayan, nagdagdag pa ako rito ng 1 cup ng water natin. Ngayon naman mga mare, maglalagay tayo ng 1 can ng maliit na reno or liver spread. Hindi magiging kompleto ang kaldereta natin mga mare kung wala ang reno or liver spread dahil nagbibigay ito ng mas malinamnam na lasa sa ating kaldereta. Ayan, kita nyo naman yan mga mare at medyo kumukulo-kulo na ito. Kaya naman maglalagay tayo ngayon ng beef cubes. Yes po mga mare, beef cubes po ang aking nilagay para sa ganun ay mas lasang baka pa rin siya pero kambing po ang ating niluluto. Ngayon naman mga mare, ilagay na natin ang green peas. Ayan, isunod din po natin ang ating red bell pepper mga mare at ang ating sauteed veggies kanina which is ang carrots at ang patatas. Halo-haloin lamang natin ito mga mare para sa ganun ay maging pantay ang lasa ng ating niluluto at sa ganun ay maluto ng maayos ang bawat parte nito. Ayan, takpan muna natin ito mga mare.
Pagkatapos ng ilang minuto mga mare ay kumukulo-kulo na nga po ito. Kaya naman gagamit tayo rito ng Skyflakes. Yes po, gagamit tayo ng Skyflakes mga mare. Dinurog ko lamang po ito ng pinong-pino at saka natin ito ilalagay sa ating niluluto. Ang Skyflakes po mga mare ay nakakatulong para mas maging malinamnam at malasa ang ating nilulutong kaldereta. Ewan ko po mga mare kung sa iba sa inyo ay ginagawa rin po ito, pero sa amin po mga mare ay minsan naglalagay, minsan naman ay hindi. Ayan. Tingnan nyo naman yan mga mare, at texture nga pa lang talaga ay nakakatakam na nga. Lalong-lalo na mga mare kapag ito inyong sinubukan sa inyong mga bahay. Ayan, mapapa-extra rice ka talaga mga mare. Ngayon naman mga mare, hindi pa dyan nagtatapos ang ating mga ingredients dahil maglalagay tayo rito ng keso. Yes po mga mare, mag-grate po tayo dito ng cheese at ilalagay natin sa ating kaldereta. Nakadepende na rin po yan sa inyong mga mare kung gaano po karami ang inyong ilalagay. Pero sa akin po mga mare, kalahati lang po ang aking ilalagay dahil malinamnam na po yan. Ang cheese pa mga mare ay magdadagdag ng pagka-creamy sa ating kalderetang niluluto. Pero optional lang po ito mga mare kung inyo itong ilalagay o hindi na. Dahil sa mga ingredients na nilagay pa lang natin kanina ay may lasa na ito at malinamnam na ito. Ayan, halo-haloin lamang natin ito mga mare para sa ganun ay matunaw ang cheese na ating inilagay kanina. Ang lutong ito mga mare ay sa probinsya namin ay ginagawang pulutan o di naman kaya ay famous ito kapag may mga handaan lalo na pagkasalan sa aming probinsya mga mare. Ito ay nagiging alternative kapag walang karne ng baka. Ayan, kita nyo naman yan mga mare at talaga nga naman napakasarap nito. Kaya ano pang hinihintay nyo mga mare, subukan nyo na. Ayan, dahil tapos na naman tayo sa ating isang cooking video, gusto ko magpasalamat sa ating mga channel members na walang sawang sumusuporta sa atin at nanonood sa ating mga video. Maraming salamat mga mare, hanggang sa muli, paalam!